Gabi noong October 28, 2023, nang mawalang parang bula, ang magkaibigan na sina Bea at Trisha, hindi nila tunay na mga pangalan. Ayon sa lola ng isa sa mga biktimang si Bea, huli niya nakita ang apo na si Bea kasama ang kaibigan nito, tanghalian ng parehong araw. La, kamusta na po pakiramdam mo? Nahahain ko na po pala yung pinabili mong ulam, ah. Medyo okay na ako. Tara, kain na tayo. Sige po, La, mauna ka na po. Sandali lang po kami, La. Bakit? Saan kayo pupunta? Pero bumalik ka rin kayo kaagad, ha? At saka Bumili siya ulam, tapos hinatid lang, bumaba ulit. Hindi ko naman alam kung saan pupunta. Kasi siyempre nakahiga lang ako dyan kasi nga may sakit ako, trangkaso ko. Tapos hanggang gabi, hindi nakauwi. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kasama ng kaibigang si Trisha, pinuntahan nila ang boyfriend ni Bea na nagtatrabaho sa barangay hall. Umalis na sila nga hindi na umuwi nung pagtapos bili ng ulam, Sabado. Doon daw sila pumunta sa barangay hall, sa nanliligaw sa kanya. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan si Bea at ang kanyang nobyo. Matagal ko nang kachat yan, mga 1 month. 1 month? At pagkatapos ay dumiretso ang magkaibigan sa isang computer shop. Dito, isang lalaki raw ang nakausap ni Bea at Trisha sa social media. Chat-chat niya daw yun. Tapos yun, susunduin daw sila. Pumayag man sila sunduin. Sinabi nila guro kung saan sila sunduin. Ayun, nung sinundo sila, sumama sila. Ano, inuman tayo mamaya? Saan? Dito sa bahay. Ano, tara? Inuman daw doon sa bahay nila. Ano, Jika? Te, kasama ka agad? Kilala mo ba yan? Mamaya ka nang gawin sa atin yan, ah. Ito naman, wala naman akong gagawing masama sa inyo. Inuman lang. Lingid sa kaalaman ng dalawang minor de edad, ito na pala ang simula ng matinding kalbaryo na daranasin nila. Lasing na yata ng isang to. Tinitingnan lang namin kung kaya pa. Ano ang sasapitin nila sa kamay ng mga bagong kakilala?